Binisita ni Pamela ang mental health hospital ng hapon. Nang makita siyang ng nurse, ngumiti siya. "Nandito ba kayo para bisitahin ulit ang nanay niyo?" "Oo," ang sagot ni Pamela. "Kamusta naman siya nitong nakaraan?" "Maayos naman ang vital signs niya. Hindi lang siya nagsasalita ng masyado. Gising siya ngayon, kaya pwede mo siyang bisitahin." Dinala ng nurse si Pamela sa ward. Ang mga pinto ng ward dito ay gawa sa special na material. May iron door sa likod ng pinto at may specialized nurse na nakabantay sa bawat ward. Naalala ni Pamela na naging balisa siya noong unang beses na nagkasakit ang nanay niya. Sa huli, ang mga kapitbahay niya ang tumulong sa kanila na dalhin siya dito. Sa mga oras na yun, noong nakita ni Pamela ang pinto na parang pangkulungan, akala niya hindi niya na ulit makikita ang nanay niya at umiyak siya. "Kailin!" Binuksan ng nurse ang pinto at lumapit siya sa babae nang may ngiti sa kanyang muka. Piniga niya isang mainit na tuwalya at inilagay niya ito sa kamay ng babaeng nakaupo sa wheelchair. "Magandang balita, ang anak mo nandito para makita ka ulit." Nilagay ni Pamela ang mga bagay sa mesa at umalis ang nurse. Naiwan silang dalawa sa ward. Kinuha ni Pamela ang suklay at mabagal na sinusuklay ang buhok ng nanay niya. Ang nanay niya ay may maamong mukha at itim ang buhok. Kahit na may sakit ito, maganda pa rin siya tulad ng dati. Ang mga babae sa edad niya ay maaaring hindi kasing ganda niya. Ngumiti si Pamela at tinulungan niya ang nanay niya na ipinang buhok niya gamit ang isang hairpin. "Ma'am, tingnan niyo." Binigay niya ang salamin at sinabi niya, "Gusto niyo ba ang hairstyle na to?" Kumurap ang mga mata ni Kailin. Tumingin siya sa sarili niya sa salamin at lumingon siya para tumingin kay Pamela. "Ikaw si Pam?" Nabigla ng saglit si Pamela, napuno siya ng gulat habang hinawakan niya mga kamay ni Kailin. "Ma'am, nakikilala niyo po ako?" Tumingin ng blanko sa kanya si Kailin. Ang tingin nito ay medyo malabo. "Ma'am." Sa sobrang sabik ni Pamela ay sumandal siya sa kandungan ng nanay niya. "Naalala niyo na po ba kung sino ako? Matagal niyo po ako hindi nakilala at si Connor lang po ang nakikilala niyo." Nalungkot po ako. May ngiti sa maputlang mukha ni Kailin. Tinaas niyang payat na braso niya at hinimas niya ang mahabang buhok ni Pamela. "Pam, ikaw si Pam," ang bulong niya. Kahit na mahina ang boses niya, natuwa pa rin si Pamela. "Ma'am, maganda pong panahon ngayon. Bakit hindi po tayo bumaba para maglakad?" Hindi sumagot si Kailin. Dumilat siya at tumingin siya sa distansya. Ang bibig niya ay bumubulong ng ilang salita. Nakaupo pa rin si Pamela sa harap niya. Napalitan ng dismaya ang tuwa na nararamdaman niya. "Ma'am, Pam," bumulong si Kailin. "Ikaw ang anak ko. Ikaw si Pamela Murphy. Isa kang Murphy?" Natulala si Pamela. Biglang nagbago ekspresyon ni Kailin na para bang bumalik siya sa katotohanan. Ang mga mata niya ay napuno ng kamuhian ngayon. "Ma'am, ikaw ay isang Murphy. Ibig sabihin ay anak ka ni Wilson." Bago pa siya makagalaw si Pamela, hinila ni Kailin ang buhok niya. Sumigaw si Pamela at napuno siya ng takot. Sinubukan niyang tumakas mula sa hawak ni Kailin, ngunit nabigo siya dahil ayaw bitawan ni Kailin ang buhok niya. Naramdaman ni Pamela na napupunit ang anit at buto niya. Nasaktan siya ng sobra at sumigaw siya. "Wag ma'am, wag po!" Gayunpaman, hindi to pinansin ni Kailin. Binuhat siya ni Pamela at hinagis niya ito sa kwarto. Kaya tumama si Pamela sa drawer at bumagsak ang lahat ng gamit mula sa mesa. Noong sinubukan ni Pamela ang bumangon mula sa sahig, sumugod si Kailin at sinipa niya si Pamela sa tiyan. "Hindi mo pwedeng kunin ang batang ito. Hindi mo pwedeng kunin ang batang ito!" Ang bulong ni Kailin. "Kunin niyo na siya! Kunin niyo na siya!" Nasasaktan ng sobra si Pamela at ang lahat ng nurse ay pumunta pagkatapos nilang marinig ang kaguluhan. Gayunpaman, hindi nila makontrol si Kailin kahit anong gawin nila. Nang kinuha ni Kailin ang vase at inihahagis niya ito kay Pamela, may isang tao may suot na puting na lumapit at tinulak pababa si Kailin. "Dalian niyo, kumuha kayo ng bandage."
Ang mga nurse ay natakot, ngunit mabilis nilang sinundan ang sinabi ng doktor. Lahat sila ay tumulong sa doktor at tinulak nila si Kailin sa kama. Tinusok ng doktor ang injection sa braso ni Kailin at mabagal nitong pinasok ang sedative. Hindi nagtagal, kumalma na si Kailin. Nanginig ang mga pilik mata niya at nakatulog siya. Magulo sa loob ng ward at tahimik ang lahat. Nakahinga ng maluwag ang mga nurse. Doon lang nila napansin si Pamela na siyang nanginginig sa sakit sa isang sulok. Mabilis nilang tinulungan si Pamela sa pagtayo at nilabas nila ito para suriin ang mga sugat nito. Nanginginig si Pamela. Napuno siya ng kalungkutan at takot at tumulong mga luha sa kanyang muka. Mabuti na lang at sa labas lang ang lahat ng sugat niya. Ginamot ng nurse ang sugat niya. Huwag kang masyadong malungkot, normal naman ang nanay kadalasan. Uminom siya ng gamot bago ka dumating, pero hindi namin alam kung bakit. Ibigay niya sa akin ang medical report niya. Tumunog ang isang boses na bigla ang nurse at numulang mga mukha niya. Bago siya tumingin sa mga mata ng doktor, mabilis siyang yumukot sinunod niya ito. Bumalik sa sarili si Pamela at tumingin siya sa pinanggalingan ng boses. May matangkad at gwapong doktor na napunta sa paningin niya. Elegante siya at mas nakakaakit ang itsura niya dahil sa puting coat niya. Naintindihan niya kung bakit ganitong kilos ng nurse kanina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang pamilyar sa kanya ang doktor. Zobel? Tinawag niya ang doktor pagkatapos itong pag-isipan. Nakilala din siya ni Zobel at ngumiti ito sa kanya. Ikaw si Juliana, hindi ba? Wow, pagkakataon nga naman. Anong ginagawa mo dito? Yumuko si Pamela at tumawa siya. Si Zobel ang rason kung bakit nagkakilala sila ni Denver. Gayunpaman, hindi niya alam na nagpakasal si Pamela kay Denver para sa kapatid nito. Ako si Pamela. Ngumiti siya at tumingin siya kay Zobel. Mahabang istorya. Ipapaliwanag ko to sa'yo sa susunod. Nabigla ng ilang sandali si Zobel at ngumiti siya. Maging ikaw si Juliana o Pamela, pareho kayong mula sa mga Murphy. Sigurado ako na hindi ako nagkamali sa trabaho ko sa pagpapakilala sa inyo. Oo nga pala, kamusta na kayo ni Denver? Pagkatapos niyong lumipat sa Jangazas, tinuloy ko ng pag-aaral ko sa medical school sa Centrolis. Matagal din simula nung nagkita tayo. Ayos lang kami. Sumagot si Pamela. Bakit hindi ka pumunta sa bahay ko pagkatapos ng trabaho? Matagal na simula nung huling beses ka makita ni Denver. Magluluto ako ng pagkain at pwede kayong mag-usap. Sa tingin ko hindi pwede. Kumaway si Zobel. Marami pa kasi akong kailangan gawin. Biglang naalala niyang eksena na nangyari sa ward kanina. Oo nga pala, nanay mo ba ang pasyenteng ito? Yumuko si Pamela at tumango siya. Kumunot ang noon ni Zobel. Kahit na hindi niya alam kung anong nangyari, naintindihan niya si Pamela. Total, kung may nanay siya na tulad ni Kailin, magiging malungkot din siya ng sobra. Tumingin siya kay Pamela at pinagaan niya ang loob nito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang alagaan ng nanay mo. Salamat. Ito ay dahil kay Zobel, kaya nakontrol nila ang nanay niya. Kaya nagpapasalamat siya dito. Dr. Harper, isa ka ba sa mga doktor dito? Hindi. Sumagot si Zobel na nakangiti. May major ako sa surgery, minor ko lang sa psychiatry. Nandito lang ako para mag-aral pa at aalis na ako kapag tapos ng advanced training period ko. Ganun ba? Pero nagbukas ako ng clinic sa timog na parte ng lungsod. Kung may kailangan kayo, pwede ko pa rin kayong tulungan. Ang sabi ni Zobel habang kinakamot niya ang ulo niya. Pero bilang isang doktor, sana hindi niyo na kailangan ng tulong ko. Kaya huwag kayong pumunta hanggat hindi talaga kinakailangan. Tumawa si Pamela. Biglang naalala niya na nagtatrabaho na ngayon si Denver bilang boxing coach. Kaya hindi garantisado kung kailan masasakatan si Denver. Bukod pa dito, kailangan sumama ni Denver sa mga match ng paminsan-minsan. Kaya kailangan niya talagang isang tao na tulad ni Zobel sa paligid nila. Total, kilala nila si Zobel. Nung nasa village sila, siya ay isa sa mga best friend din ni Denver. Kaya naman mas magiging panatag ang loob ni Pamela kung si Zobel ang doktor nila. Dr. Harper, sa totoo lang, tumingin siya kay Zobel. May isang bagay na kailangan ko ng tulong. Magaganap ang match paglipas ng 2 gabi. Lalaban si Denver sa isang 3-time champion mula sa Jangazas City level competition. Gayunpaman hindi siya tinrato ni Denver ng seryoso dahil wala lang siya kumpara sa mga nakalaban ni Denver dati. Etong unang beses na pumunta si Pamela sa isang lugar na tulad nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Pamela
dahil sa sumisigaw na mga manunood, ang maingay na paligid at mga boxers na naglaban na parang halimaw sa loob ng ring. Sina Pamela at Krista ay nakaupo sa bandang gitna, etong lugar kung saan makikita nila ang full view ng ring. Oh my, etong unang beses na manunod ako ng match on site. Kahit na nakabukas ang air conditioner, pinagpapawisan pa rin si Krista dahil sa masiglang kapaligiran, habang pinapaypayan niya ang sarili niya gamit ang kanyang mga kamay. Mas sabik pa siya kaysa kay Pamela. Interesado siyang pumunta dito simula nung pumasok siya sa venue. At halos sumigaw siya nang makita niyang mga maskuladong lalaki na walang suot na pang itaas. Krista, huminahon ka, ang sabi ni Pamela. Hindi na ulit kita dadalhin dito kapag hindi ka nag-behave. Kaibigan ba kita o hindi, Pam? Ang sabi ni Krista habang kinurot niya si Pamela. Bakit ngayon mo lang ako dinala, ngayon at may magandang lugar palang ganitong asawa mo? Sabihin mo sa akin, gusto mo ba ito para sa sarili mo lang? Hindi ko alam kung ano tinutukoy mo. Namulang mukha ni Pamela, tumalikod siya. Ayaw niyang kausapin si Krista. Oo na. Alam ko na wala kang interes sa ibang mga lalaki maliban sa asawa mo. Ang sabi ni Krista. Ha? Pero seryoso? Kahit na ayaw ko sa asawa mo dati. Salamat sa kanya't meron akong pagkakataon na makapunta dito. Bukod pa dito, biglang tumigil siya sa pagsasalita at tumingin siya sa malayo. Nang hindi marinig ni Pamela ang boses ni Krista, lumingon siya para itanong. Anong problema? Tumingin ka doon. Tumuro siya gamit ang baba niya. Anong ginagawa niya dito? Inimbita mo rin ba siya? Nagtaka si Pamela, yung taong yun. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaturo si Krista at nakita niya si Dustin. Kahit na hindi gaanong maliwanag sa loob ng hall, nakilala pa rin niya siya kaagad. Anong ginagawa niya dito? Nagtanong si Krista. Isa ba siya sa mga fan ng asawa mo? Kinagat ni Pamela ang kanyang mga labi. Kamakailan lang, kakaibang mga kinikilos ni Dustin. Lumilibot siya kung saan-saan at nagtatanong ng impormasyon tungkol kay Denver. Kaya kinutuban ng hindi maganda si Pamela noong sumulpot si Dustin. Posible kayang may masama siyang loob kay Denver noon. Nasa isang boxing match sila ngayon, kaya normal lang na masaktan ng mga boxer. Kung gusto niya saktan si Denver, itong pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Habang iniisip ito ni Pamela, lalo siyang nag-aalala. Subalit, puno ng tao ang hall ngayon at magsisimula ng laban sa loob ng ilang minuto. Hindi siya pamilyar sa lugar, kaya hindi siya makapunta sa likod upang balaan si Denver. Nag-alinlangan siya sandalit nilabas niya ang kanyang phone. Pumunta siya sa isang sulok at tinawagan niya si Zobel. Nagsimula ang laban. Naging magandang takbo ng unang round at kahit na isang champion ang kalaban ni Denver, wala siyang laban kay Denver. Habang nakikipaglaban si Denver, lalong naging masigla ang buong lugar. Nagsigawan ang mga manunood at maraming taong nagsasayaw habang hawak ang kanilang mga banner upang mag-cheer para sa mga boxer sa ring. Mistulang isang mabangis na hayop si Denver ngayon at madali niyang natatakot ang kanyang kalaban gamit lamang ang mga tingin niya. Nagpakawala siya ng mga uppercut at pinatamaan niya ang mga vital spot ng kanyang kalaban. Sumandal sa lubid ang kalaban niya at naghabol ng hininga. Nakatingin siya kay Denver na may takot sa kanyang mga mata. Tinapos na ng referee ang round na to at parehong nagpahinga sandali ang magkabilang panig. Sinamantala ni Denver ang pagkakataon na tumingin sa baba ng ring. Ngunit hindi niya makita si Pamela kahit saan. Sumimangot siya. Nakita niya si Pamela noong nasa likod siya. Kaya medyo nadismaya siya ngayon. Nung muli tumunog ang bell, pinagpatuloy niya ang laban na may seryosong muka. Tumingin siya sa mga manunood sa pag-asang makikita niya si Pamela. Ngunit hindi niya inaasahan na si Dustin ang makikita niya. Napahinto siya sandalit na pasimangot siya pagkatapos nito. Anong ginagawa ni Dustin dito? Paano niya nalaman na may laban ako ngayon? Napakaraming tanong ang sumulpot sa isipan ni Denver at bigla siyang may napagtanto. Hindi niya dapat ginalingan ng husto sa mga naunang round kahit na hindi kakampi si Nicolo ni Dustin. Hindi ibig sabihin nito nakakampi niya siya. Hindi dapat malaman ni Dustin ang tunay niyang pagkatao. Tama yun. Siya si Denver, hindi si Maddox. Natulala si Denver sa gitna ng ring. Nagpakawala na ng suntok ang kanyang kalaban papunta sa kanya. Ngunit hindi niya ito iniiwasan sa pagkakataong ito. Sinadya niyang manatili sa kinatatayuan niya
at hinayaan niyang tumama sa kanyang noong kamao ng kanyang kalaban. Napumunit sa kanyang balat at tumalsik sa paligid ang kanyang dugo. Ano? Napabuntong hininga ang manunood. Napahintot na tulala sa ring ng mga taong nag-cheer para sa kanya. Ano nangyari? Natutulog ba siya? Hindi ba magaling siyang lumaban sa mga naunang round? Mukhang hanggang dito na lang ang kaya niya. Ay, sayang. Napasimangot din si Dustin. Lalong nagiging agresibo ang kalaban ni Denver habang naglalaban sila. Subalit, mukhang naglalakad ng tulog si Denver. Hindi siya lumaban at pinotektahan lamang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharang ng mga braso niya sa kanyang ulo. Mr. Moore, malabong si Maddox siya. Ngumisi ang isang tao sa tabi ni Dustin. Imposibleng maging ganito kahina si Maddox. Tama yun. Posible na uminom ng ipinagbabawal na gamot ang taong ito. Yun sigurong dahilan kung bakit napakagaling niya sa mga naunang round. Ngayong humupa ng epekto ng gamot, nawawala na din siya sa sarili. Lalong napupuno ng paghihinalang mga mata ni Dustin. Pinagpapawisan ng gusto sila Genaro at Franco para kay Denver. Hindi na napigilan ni Genaro ang kanyang sarili at sumigaw siya. Ano nangyayari kay M? Tinulak siya ni Franco pabalik sa kanyang upuan at tumingin siya sa paligid upang hanapin si Dustin. Hinaan mong boses mo. Ang sabi niya, sigurado ako na may dahilan si M. Tumigil ka na sa kakasigaw. Posible kaya na dahil ito sa wala si Pamela para panoorin siya? Noong matapos siya sa pagsasalita, nagulat ang mga manunood. Nakaluhod na sa ring si Denver. Nakahawak ang isang kamay niya sa kanyang tagiliran habang dahan-dahan tumutulong magkahalong dugo at pawis mula sa kanyang noo. Denver! Bumalik si Pamela sa hall at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa pagkakatanda niya, laging panalo si Denver sa lahat ng laban niya. Hindi pa niya nakitang mabugbog ng ganito si Denver dati. Agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata at tumakbo siya papunta sa ring. Sa sobrang pag-aalala niya. Subalit pinigilan siya ng security guard noong malapit na siya sa ring. Sumigaw siya ng buong lakas niya. Ngunit natabunan ng sigaw ng mga manunood ang kanyang boses. Hindi alam ni Pamela kung paano niya nagawang panoorin ang laban hanggang sa huli. Hindi siya nangahas na tumingin sa ring. Nung pagkatapos sipan ng referee ang kanyang pito at napagdesisyonan na kung sinong nagwagi sa laban. Doon lamang nagmamadaling pumunta si Pamela sa likod. Huwag kang mag-alala, Pamela, ang sabi ni Zobel. Base sa pagkakakilala ko kay Denver, magandang pangangatawan niya kaya siguradong ayos lang siya. Dr. Harper, please. Namumutla ang mukha ni Pamela at naluluha ang kanyang mga mata. Natatakot ako. Ayos lang yan. Dalhin mo ko sa likod. Samantala, nagtungo din sa likod si Dustin kasama ang dalawa pang tao. Mr. Moore, kailangan ba talaga to? Oo, nagdilim ang mukha ni Dustin. Dr. Birmington, dinala mo bang lahat ng kailangan natin? Oo, pero subukan mo makalapit sa kanya mamaya. Kailangan may makuha tayo mula sa kanya para magawa natin ang DNA analysis. Sumimangot si Dr. Birmington, ngunit tumango siya sa huli. Hindi naniniwala si Dustin ang lalaking nasa ring ay si Denver. Kahit na ilang beses nang sinabi sa kanya ni Nicolo na nasa Cheesland si Maddox at ang duwag at lalampalampang lalaki na nasa ring ay malayong malayo kay Maddox. Habang papunta sila sa likod, nakasalubong nila sila Pamela at Zobel sa may dressing room. Mr. Moore, nagulat si Pamela ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Anong ginagawa niyo dito? Kumibot ang mga labi ni Dustin at naiilang siyang ngumiti kay Pamela. Interesado talaga ako sa boxing. Kaya bumili ako ng tiket at pumunta ako para panoorin ang laban. Hindi ko inaasahan isa sa mga lalaban ng asawa mo. Oo. Tumango si Pamela. Papasok na sana si Pamela, ngunit pinigilan siya ni Dustin. Miss Murphy, mukhang malubha ang sugat ng asawa mo. Isang doktor ang kaibigan ko, bakit hindi mo patignan ang asawa mo sa kanya? Hindi na kailangan yun. Tinanggihan ni Pamela ang alok ni Dustin. Tinaas niyang kanyang kilay at tumingin siya sa kanya. Hindi ko alam na kailangan mo pala ng doktor kapag manunood ka ng isang boxing match, Mr. Moore. Mukhang may natutunan akong bago tungkol sa iyo ngayon. Napahinto si Dustin at hindi siya makapagsalita. Ayaw ng asawa ko na lumapit sa kanyang isang taong hindi niya kilala. Nagpatuloy si Pamela, isa ring doktor ang kasama ko ngayon at kaibigan din siya ng asawa ko. Sigurado ako na alagaan niyang asawa ko.
May sasabihin pa sana si Dustin ngunit tumakbang paharap si Zobel. At hinirangan na siya. Nginitian niya siya ngunit hindi siya umalis sa tapat ng pinto. Mr. Moore, hindi alam ni Dustin at mga tauhan niya kung anong gagawin nila. Nagmamasid mula sa gilid sila Hinaro at Franco. Pagkatapos nakita nila si Dustin na umalis na puno ng galit ang kanyang muka. Noong kampante na sila na hindi nababalik si Dustin, gusto sanang puntahan ni Hinaro si Denver. Ngunit pinigilan siya ni Franco. Bakit mo ko pinigilan? Gusto kong makita si M. Huwag, ang sabi ni Franco. Siguradong ayos lang si M, kasama si Pamela at yung doktor nagbabantay sa kanya. Noong nakita niya na hindi pa rin mapakali si Hinaro, tinapik ni Franco ang kanyang balita at tumawa siya. Kung gusto mo talagang tulungan si M, tingnan mo kung ano na namang binabalak ni Dustin. Nag-isip sandali si Hinaro at tumango. Pagkatapos noon nagmadali silang umalis sa boxing arena. Noong minulat ni Denver ang kanyang mga mata, ang unang bagay na nakita niya isang puting kumot. Maamoy sa buong kwarto ang amoy ng gamot. At pagkatapos ay narinig niyang isang babaeng umiiyak. Humabog ng malakas ang kanyang dibdib. At nung tatayo na sana siya may kamay na humawak sa balikat niya. Diyan ka lang, ang sabi ni Pamela, mangiyak-ngiyak siya habang nagsasalita. Malubha ang sugat mo kaya dapat magpahinga ka. Tumingin si Denver kay Pamela. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang walang malay. Ngunit pakiramdam niya napakatagal na panahon ang lumipas mula nung huli niya siyang makita. Buti na lang ang unang taong nakita niya nung nagising siya si Pamela. Hinawakan niyang kanyang kamay at niyakap niya siya na gaya ng ginagawa niya noon. Maliit ang kanyang mukha tila mas nangangayayat siya ngayon. Namumutla ang kanyang mukha at namumula ang kanyang mga mata. Lalo siyang napaibig sa kanya. Honey, nakalimutan mo na bang mga pangako natin? Ang sabi ni Pamela. Tumutulong mga luha pababa sa kanyang pisngi. Denver, sinabi ko na sa'yo na huwag mong piliting lumaban. Hindi na mahalaga kung manalo o matalo ka. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Nakalimutan mo na bang lahat ng yun? Natawa si Denver. Paano niya malalaman ang dahilan? Kung bakit siya nananatiling nakatayo sa gitna ng ring at hinayaang bugbugin siya ng kanyang kalaban. Pasensya na kung pinag-alala kita. Namamaos ang kanyang boses. Kapag gumaling ako, bibigyan kita ng isang pares na boxing glove. Tatayo ako sa balkon na kahit pwede mo kong bugbugin na parang isang punching bag hanggang sa makontento ka. Anong pinagsasabi mo? Tinignan siya ng masama ni Pamela. Binasa niya ng tubig ang mga labi ni Denver. Gamit ng isang pirasong bulak, inobserbahan niya itong maigi. Binalatan at hiniwa niya ng maliit ang isang mansanas at pinakain niya ito sa kanya. Hindi niya hinayaan si Denver na bumangon mula sa kama at kumilos. Subalit kabisado ni Denver ang sarili niyang katawan. Alam niya na baliwala sa kanyang mga sugat na to. Natutuwa lang talaga siya sa pag-aalaga at atensyon na ibinibigay sa kanya ni Pamela. Masaya siya na nag-aalala si Pamela para sa kanya at iniiyakan niya siya. Ano man ang gawin niya, hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Pamela. Sa huli na ilang si Pamela, tinitingnan mo ko ng ganyan, nagtanong siya at ngumuso. Sa tingin mo ba hindi makatuwiran ang ginagawa ko? Kung ganon dapat hindi mo hinayaang mabugbog ka ng husto. Hindi. Huminto siya sandalit nagpatuloy. Honey, kinakahiya mo ba ako? Ano? Nabugbog ako sa harap ng lahat ng tao at natalo ako sa laban. Hindi ka ba mahihiya? Ikaw? Tumingin ng masama sa kanya si Pamela, galit siya kay Denver. Dahil kinalimutan niyang mga pangako nila. Nasasaktan siya para kay Denver. Dahil malubha ang naging mga sugat niya. Gayunpaman hindi siya nahihiya dahil natalo si Denver sa laban. Bakit ganyan ka mag-isip? Ang marahan niya sinabi. Laban lang yun, wala akong pakialam kung manalo o matalo ka. Kahit na maging world champion ka, asawa kita. Kahit na hindi ka sikat, asawa pa rin kita. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Denver. Please, wag mong kalimutan ang lahat ng sinabi ko. Ang sabi ni Pamela habang nakatingin siya sa kanya. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Wala na akong pakialam sa ibang bagay. Gusto ko lang na maging ligtas ka at yun ang pinakamahalaga para sa akin. Isang mahinhing babae si Pamela. Bihira siyang maging ganito ka-demanding. Ngunit mahal pa rin siya ni Denver. Tahimik niya siyang tinignan habang bahagyang nakangiti ang kanyang mga labi. Eto ang isa sa pambihirang pagkakataon na ngumiti siya ng tunay. Noong sandaling iyon, ginusto niya sabihin sa kanya ang tunay niyang pagkatao.
Kung sa bagay, sinabi ni Pamela na mananatili siyang asawa niya anuman ang mangyari. Kapag nalaman ni Pamela na hindi siya si Denver kung hindi si Maddox, hindi magbabagong pagtrato niya sa kanya, hindi ba? Huminga siya ng malalim at pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili. Nakikipagdigmaan siya kay Nicolo, gaya ng isang boxing match na walang nakakaalam ng kalalabasan. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang digmaan nila ni Nicolo. Bago mabunyag ang lahat, hindi niya idadamay si Pamela sa digmaan nila ni Nicolo. Dahil sa pinapakitang pag-aalaga at pagmamahal ni Pamela kay Denver, magawa na kayang aminin ni Denver kay Pamela ang tunay niyang pagkatao? Sino kaya ang taong bibisita kay Denver na ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.